Alright, good morning sa mga nakapanood dyan ng mga taga Davao City at sa mga nanonood rin na hindi taga Davao City na merong balak pumunta ng Davao City, bumisita, mamasyal at gustong rumanas or dumanas or makaranas na sumakay ng free ride dito sa Davao City, no? Free ride siya, tapos world class pa, world class quality or yung kanyang yung kanyang pagiging moderno, high end, high tech ng namin, Davao City Bus. So pwede kayong pumunta dito sa Coastal Road area, no? O kung sakali kayo nakatira dito sa mga around Ecoland, sa may Matina Aplaya, Times Beach, so pwede nyo ma-experience yung free rides na bus, no? Bound for Toril ang ruta. So maging papunta man kayo ng downtown area o as long as kayo nandito nakatira, so pwede nyo, imbes na mag-jeep kayo, pwede nyo subukang sumakay ng bus. Kasi nga, kumbaga pambihirang pagkakataon na makaranas man lang, no? Kahit paano, hindi man kayo taga Davao, for example, sa lugar nyo panigurado walang ganito. Kasi nga, kurakot ang inyong mga mayor, congressman, imbes na ipambili ng mga magandang assets, mga very useful and very sustainable na mga projects, no? Pang-acquire ninyo sa mga ganun yung budget ng iyong bayan, ng iyong munisipyo or ng iyong probinsya, distrito or ng inyong city, binubulsa, no? So dito sa Davao City, kami dito, no, talagang super blessed kami for having such a good, kind-hearted na mga leader, no, such as the Duterte family. At marami ring iba, hindi naman Duterte ang mga magaling na mga leader dito sa Davao, no. Meron din tayong mga city councilors na nakakaisa sila pagdating sa mga amendments, no, pagdating sa mga batas and ordinances na ina-implement nila dito sa Davao City. So for the common good or for the benefits of majority. Anyway, so dito tayo ngayon ulit. So ito yung ruta na nakikita ko nyo dito. So AM route po tayo dito, like for example galing ka ng Toril District, Toril District Hall, kasi ang ruta ho talaga nito na ang dumadaan dito sa may Coastal Road ay rutang Toril papuntang downtown area of Davao City and vice versa. So Toril Hall, District Hall, tapos ang pinakadulo nito ay dadaanan niya muna ang Fusion. Hindi ko alam yung Fusion GTH. I think bagong bagong structure or bagong establishment, no, somewhere in Toril. Tapos Pepsi Domoy, Bago Aplaya Crossing, pagkalabas ng Coastal Road, yan yung barangay Bago Aplaya. So yan Coastal Road. Tapos sa Coastal Road, wait lang. Okay, Coastal Road, ito yun, Coastal Road. Itong ating sa kabila kasi galing tayong Toril So yan bus stop. So ang bus stop dito sa Coastal Road magkabilaan lang. So I'm talking about Toril to downtown area, biyahe. So dito yan bababa ang inyong dito kayo bababa sa Coastal Road. Kung galing kayong Toril for example lang. O di kaya galing kayo dito punta kayo ng downtown area, sakay kayo dyan. Dito kayo mag-abang kasi itong bus namin dito sa Davao City ay meron talaga siyang designated bus stops, no? Hindi siya talaga pwedeng mag-pick up and mag-drop kahit saan. So dyan po yan, papuntang downtown area, galing Toril. Tapos kapag ka naman galing tayo dito sa Coastal Road, punta tayo ng Toril, punta tayo ng Fusion GTH, Pepsi Domoy, or punta tayo ng Bago Aplaya Crossing. So ito naman yung tawid, ito naman yung natin, bus stop dito na area. So yun po yung gagawin natin ngayon. Abang lang tayo ng ng bus na biyahe papuntang Toril. So I think first trip yata kasi magsisimula yung travel or biyahe is alas 6 ng umaga. So time check tayo, it's 6:16, alas 6:16 pa ng umaga. Pero wala pa sila, no? So baka nag-pick up pa yun sa Toril kasi pagkakalam ko Toril sila manggagaling lagi. Kita naman natin, PM route. Pag PM route galing Davao Light Bangoy. Pero pag morning route galing Toril. Okay, so ibig sabihin yung galing Toril na bus, dadaan pa yun dito. Makita natin yan mamaya kasi dito lang naman tayo mag-aabang hanggang sa madadaanan ulit tayo dito or babalik sila dito, mag-iikot na papuntang Toril. So bali lang to, itong aking video na to para sa mga taga Davao na living near the area of Times Beach, Coastal Road, Times Beach at Tulip Drive or Tulip Drive corner Ecoland Drive. So unahan yan ay SM Ecoland, tapos diretso Tulip Drive and Matina na siya. So ito naman papuntang Coastal. So hindi tayo aalis sa location kasi nga hirap na maiwanan tayo ng biyahe. Kasi nga hindi nga siya pwedeng mag-pick up kahit saan na area. Kailangan talaga
designated area. Gaya nito. Kung saan meron nakalagay na, yan. Kung saan may nakalagay na bus stop. So yung bus stop na mga designated mga karatula bus stops, signs, gaya nito, hindi siya nakaangkla, no? Hindi siya nakabaon, nakadikit. So ibig sabihin, pwede pa itong malipat, hindi natin alam, no? Baka may mga magkakaroon sila ng mga changes over time, no? Baka yan. Depende yan sa pulso ng bayan. Gano'n naman yun eh. Ang mga Duterte naman ay kinig naman talaga yan sila sa pulso ng bayan. Like sinabi na parang kawawa kaming mga taga, for example, sabi natin Verdon Park, no? For example na lang, yung mga taga Verdon Park kasi in between sila ng ito Coastal Road bus stop and dun sa may Yellowfin Tuna sa may Quimpo Boulevard. So dalawa ang pagpipilian niya, no? Maglalakad siya papuntang Yellowfin Tuna dun sa may Quimpo Boulevard, or maglalakad siya papunta rito sa may Coastal Road. So I think no, parang nasa in between nga sila. So medyo malayo yung magiging lakad nila. Pero sa totoo lang, yung good idea din yun, no? Oo, na paglakarin tayo ng makapag-exercise naman. Kasi sa totoo lang, nitong huling mga nagdaang buwan, meron akong nabasang article na parang tumataas yata ang bilang ng mga obese sa Davao City, or yung mga heavyweight, or ang tawag dyan, parang nag-go overweight. So ibig sabihin ho nun, parang siguro ang mga Davawin nyo tamad ng magsilakad, tamad ng lumabas ng bahay, puro nila siguro order ng mga Foodpanda, Grab, o ano pa man yung mga delivery services, no, na magde-deliver ng mga pagkain. So imbis na lalabas papunta ng mga fast food chain or mga restaurants, ipapa-deliver na lang, no. Totoo nga naman talaga, sadya nakapagod lumabas, hindi pa pang mag-ayos, or kahit paano magdamit man lang ng hindi masyadong nakapambahay, alam niyo yon. Tapos yun, papabango ka pa kahit paano, di ba? Or magligo or maghilamo. So very time consuming. Oo, very inconvenient. Samantalang order ka na lang, isang click na lang, okay, deliver, cash on delivery or something, ganun, no. So mas nakatipid ng oras, tapos hindi ka pa napapagod. Din nga lang nagiging obese, di ba? O, hindi ka na nakapag-exercise. So itong initiative ng Davao City, or itong programa ng Davao City bus ay yun na nga, medyo malayuan distansya yung ginagawang mga ruta, or ibig sabihin mga bus designated bus pick up and dropping area or bus station galing. So wag na tayo umangal, no? Kumbaga natin yan, tingnan natin siya sa ganong paraan. Hindi tayo pinapahirapan, kundi tayo tinutulungan ng syudad para mag-burn ng calories and fats, ganon, by walking such a medyo malalayong distance, like siguro nasa mga 200 to 300 or 500 meters away, no, ang distansya. So okay lang yun, no? Kailangan maglakad. Pero siyempre depende sa mga senior citizen, PWD, may mga batang maliliit na, so parang hindi siya ganun accessible. I mean, I don't know kung mayroon pa bang mayroon pa tayo nakikita ang mga sumasakay. Parang wala pa yata so far, although nakasakay pa naman ako 2 beses pa lang, no? Twice nung December 3. December 3, yun niya araw. So hindi pa alam ng lahat na mga taga-Davao kung saan yung designated area, anong oras, time and schedule. So ngayon medyo malino na kasi nga na ngayon December 8 na ba? Wait lang ha, time check tayo. It's December 9. So December 9. So ilang araw na ba trabaho yung Davao City bus natin, no? So ilang araw na ba sila nag-operate? So December 5. So we have 4 days to go na. I mean 3 araw kasi 4 days mula nung December 5. Kaso nga lang, wala naman trabaho sila kapag ka Sunday. Rest day nila yun, no? So Monday to Saturday ang kailang biyahe, operation. So ibig sabihin Sunday is rest day. So 3 araw pa lang so far na nakikita ng mga taga Davao City na nananakbo yung mga buses dito sa Davao, sa City of Davao. So lang ha, ito information lang naman para sa mga taga Davao na malapit lang dito, nearby. Sa mga hindi naman taga Davao, may balak pa lang pumunta ng Davao City at gustong i-experience na makapag free bus ride. So yun, punta kayo sa Davao and hanapin nyo ang mga mga designated routes. Pag walang ganito, hindi kayo bababaan, hindi kayo ipipick up. Kaya tinan nyo sa Facebook post ng City Government of Davao. Meron niya sila mga mga nakapost, no, sa kailangan Facebook page wall na kung saan may nakalagay kung saan yung mga designated area na baka mas malapit lang sa inyo. Ayan na yung isa galing Toril. Ayan, kita na natin mula rito.
Alright. So, pakatandaan ha. Hindi yan sila pipick up ng kung saan saan na lang. So, meron talaga silang sinusunod ng mga designated area. Ayan na. So, yan na yung first trip from Toril. So, I think dalawa yan sila, no? Convoy. Ayan. Okay, drop. May bababa yata, 3. Alright. So far, ang masasabi ko lang, Toril routes ang may pinakamagandang experience ng mga pasahero. Kasi nga, madadaanan nila yung coastal road. 7.3 kilometers long. So, mahaba din, no? So, dati kasi nung wala pa yung bus na yan, kailangan nating sumakay. Sa mga wala sasakyan kasi, no? Walang mga sariling mga private cars, walang mga sariling mga wheels. Motor man yan or mga 4-wheel vehicles. So, kailangan natin magsakay ng taxi, di ba? Para lang may experience ang coastal road. Samantala ngayon, eto na. Mayroon na tayong masakyang bus, napakaganda, napakagara, world class, libre pa, di ba? So, libre sa magandang bus, libre sakay, tas napaka-perfect and stunning view ng coastal road. Lalo kapag morning, papuntang Toril, so pag maliwanag or maganda yung atmosphere, maganda yung kalangitan, hindi siya foggy, hindi siya misty, so ang mangyayari is makita mo yung napakagandang sunrise facing Mount Apo. Or ibig sabihin na sunrise dito sa may south part of Philippines. And makikita niya yung summit ng Mount Apo. So mamaya sana ma-experience natin. Although hindi siya ganun ka-good ang natin weather. So sana ma-witness natin, no? This time via Davao City Bus.